Isang araw, naisip ni Alex na umuwi ng hasyenda. Kaya't sinabi ni Alex ang balita kay Ria. Agad naman itong natuwa at nag-empake ng kanyang mga gamit. Hindi nagsabi si Alex sa kanyang lola dahil nais niya itong surpresahin. Kinahapunan, bumiyahe ang dalawa pauwi ng Batangas. Pagdating sa hasyenda, agad na bumaba ng sasakyan si Ibyang. Nauna na siya at hindi niya na hinintay pang ipagbukas siya ng pintuan ng binata. Ayaw niyang may makahalata sa ugnayan nilang dalawa. Kaya mabilis ang kanyang mga kilos at kinuha ang kanyang bag na may lamang ilang pasalubong para sa kanyang mga magulang at kaibigang si Melba. Agad na umuwi ng bahay nila si Ibyang nang hindi nililingon ng binata. Wala nang nagawa ang binata at pumasok ng tuluyan sa mansyon. Pagpasok sa loob ng mansyon, siya namang pagbaba ng kanyang lola sa hagdan. Nang makita ang apo, mabilis itong bumaba at sinalubong ang nag-iisang apo. Matapos ng kwentuhan at kumustahan, nagtungo na si Alex sa kanyang silid upang magpahinga. Sa tahanan naman ng mga dimagiba, nagulat ang mag-asawa sa pagdating ni Ibyang. Hindi nila inaasahan ang pagdating nito. At ang mas hindi nila inaasahan ay ang malaking pagbabago sa itsura ng kanilang anak. At dahil nga naghahapunan na ang mag-asawa, sabay-sabay na silang kumaing tatlo. Masaya nilang pinagsaluhan ang payak na hapunan. Hindi matapos ang kamustahan ng magulang ni Ibyang sa kanya sa buhay niya doon sa Maynila. At matyaga namang tinugunan ni Ibyang yon. Pagkatapos ng hapunan nila, namahinga at natulog na si Ibyang. Umaga sa mansyon, sabay na naghapunan si Doña Guada at Alex. Matapos ang kwentuhan ng maglola habang nag-aalmusal, nagpasyang mga bayo si Alex upang pasyalin ang buong hasyenda. Na-miss niya ang buong hasyenda dahil bata pa kasi siya nang huling tumuntong doon. Kaya't lilibutin niya ito ngayon. Agad siyang nagtungo sa kwadra ng kabayo upang kunin ang kabayong sasakyan niya. Agad nilibot ni Alex ang hasyenda. Pinatakbo niya ng mabilis ang kabayo. Una siyang nagtungo sa manggahan sa Gawing Hilaga at sa koprahan sa may kanluran. Maayos naman ang kanyang nakita at masasabi niyang magaling magpalakad ng kapatas ng kanyang lola. Samantala, sa tahanan nila Ibyang, maaga siyang nagising upang ipagluto ng almusal ang mga magulang. At matapos silang mag-agahan, nagpa siyang ihatid ni Ibyang ang pasalubong kay Melba. Ngunit wala na si Melba. Nakapasok na ito sa mansyon, kaya iniwan na lang ito sa kanyang ina. Pagkatapos ng konting kwentuhan, kumustahan, nagpaalam na si Ibyang sa ina ng kaibigan. Pauwi na si Ibyang nang maalala niya ang ilog sa dulong bahagi ng hasyenda. Agad niya itong tinungo upang maligo. Pagdating sa ilog, agad niyang hinubad ang kanyang damit at iniwan lang ang panloob. Animo isang diyosa ng ilog si Ibyang sa taglay niyang alindog. Pinagsawa niya ang sarili sa paglangoy sa malamig-lamig na tubig na galing sa taas ng bundok. Tumapat pa siya sa bumabagsak na tubig. Sarap na sarap ang pakiramdam ni Ibyang sa preskong dulot ng tubig. Sa pagkainip naman, nagpatuloy sa pangangabayo si Alex at napadpad siya sa dulong bahagi ng hasyenda kung nasaan si Ibyang. At nang makita ang ilog, agad siyang tumalon sa kabayo at itinali ito sa malapit na puno. Tinungo niya ang ilog at sa kanyang pagkagulat, may tila Diyos ang nagpapakasawa sa paglangoy sa malinaw na tubig ng ilog. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa makilala niya ang Diyos ang naliligo. "Ria, I will punish you, baby." Anas nito sa sarili. Nilapitan niya ang babae at niyakap.
Agad namang nagpumigla si Ibyang. Ngunit pagharap ng dalaga sa taong yumakap sa kanya, nabigla siya at naalis ang kaba nang napagtanto niyang si Alex ang pangahas na yumakap sa kanya. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at agad tumugon sa lalaki. Hindi alintana kung may makakita man sa kanila. Ngunit alam naman niyang walang maliligaw na ibang tao doon dahil sobrang layo na nito. Kaya naman nagpakaligaya ang dalawa sa kanilang kamunduhan. Marahang tinungo nila ang likod ng tubig na bumabagsak doon sa may batong malaki. Bagamat may lumot gawa ng tubig, tila pumabor pa ito para hindi masaktan ang likod ni Ibyang. Unti-unti ay pinahiga siya ni Alex doon at pinagsawa ang sarili kay Ibyang na tila ba pagkain sa pagkainan. Hanggang sa pareho ng may sariling mundo ang dalawa. Enjoy na enjoy ang dalawa sa kanilang mainit na sandali. Lalong-lalo na si Rhea na hindi na napigil ang ingay. Maya-maya pa, umuwi na ang dalawa. Nang malapit na sa tahanan nila Ibyang, bumaba na siya at sinabing maglalakad na lang siya. Nag-aalala kasi ang dalaga na baka may makakita pa sa kanilang tauhan ng hasyenda. Pumayag naman si Alex at nang makitang malapit na sa bahay ang dalaga, agad nitong pinasibad ng takbo ang kabayo. Masayang-masaya ang pakiramdam ni Alex at Ibyang. Kinabukasan, bumalik na ng Manila ang dalawa. Patuloy na namuhay ang dalawa na tila ba mag-asawa. Sa kwarto na ni Alex natutulog si Ibyang at wala naman silang naging problema. Walang kasinsarap at kasinsaya ang bawat araw ni Ibyang dahil sa mga pinaparanas ni Alex sa kanya. Isang araw, tumawag kay Alex si Doña Guada. Doon ay sinabi nito na nais ng isang kaibigan na mag-invest sa kanilang kumpanya. At ang sabi ng Doña, pupunta ang apo ng kanyang kaibigan sa opisina ni Alex. Ibinilin ng lola ni Alex na estimahin itong mabuti. Hapon nang dumating ang inaasahang bisita ni Alex, nang maramdaman niyang may pumasok, agad niya itong inalok ng upo nang hindi man lang tinitingnan ng bisita. Nang nakaupo na ito ay saka pa lang siya tumingin. Hi, I'm Janine Ramiscal and I'm here to represent our company. Okay. I'm Alexander Romero. Wika ni Alex at saka inabot ng kamay sa babae para makipagkamay. Mahigpit itong hinawakan ng babae sapagkat agad niyang natipuhan ng gwapong binata. Hindi naman pinansin ni Alex ang pagpaparamdam ng kaharap at agad nitong binawi ang kamay. Sanay siya sa Amerika, kaya't alam niya ang galawan ng dalaga. Kaya nagpatay mali siya na lang ang binata. Mabilis na tinapos ni Alex ang pag-uusap nila ng dalaga. Hindi niya kasi nagustuhan ng asta ng babae na siya namang ikinalungkot ng dalaga, pero hindi ito sumuko. Do you want to have dinner with me, Alex? Hirit pa ng dalaga na agad namang tinanggihan ni Alex. No, I have a date with my girlfriend. Sabi ni Alex na labis na ikidinasmaya ng dalaga. You are already taken? Sambit pa nito. Yes, I am. Walang pag-aalinlangan namang sagot ng binata. Kaya napilitan na itong tumayo at nagpaalam. Maya-maya pa, humanda na si Alex para umuwi sa kondo. Doon ay nadatnan niya si Rhea na nagluluto. Tinulungan niya ito at maaga silang kumain. Dahil balak niyang kainin magdamagang dalaga, na marahil ay iniibig niya na, hindi pa lang siya makaamin. Sa kabilang dako naman, agad na nagpunta si Janine sa bahay ng kanyang lola. Masaya nitong ibinalita ang nangyari sa kumpanya ng mga Romero. Nasabi niya rin sa kanyang lola ang kagustuhan niyang maging asawa si Alex. Lola, I want to marry him. Please do something. Promise I'll behave. And I'll give you lots of apo sa tuhod. Labis namang ikinatuwa ng matanda ang sinabi ni Janine. I'll try my best, iha. Sagot nito sa apo. Don't try. Please do it. Malambing na wika nito sa lola
at yumakap sa braso nito na tila bata. Ngumiti lang ang matanda. Sanay kasi ang dalaga na nakukuha ang bawat naisin nito kaya't ganito kung umasta. Bilang paghahanda sa posibleng investment ng Ramiscal Enterprises, kailangang itur ni Alex si Janine sa Cebu at Davao para sa kanilang branch. Doon, tatagal ng 1 linggo ang pagsasama ng dalawa sa Cebu at Davao. Yun ang pagkakataon ni Janine upang masilo ang binata. Agad namang ibinalita ni Alex ang kanyang lakad kay Ria. Malungkot si Ibyang, ngunit wala siyang magagawa dahil trabaho yun. Hindi na pinaalam ni Alex na si Janine ang makakasama nito. Malungkot na inimpake ni Ibyang ang gamit ng binata. Pagkatapos mag-impake, lumabas siya ng silid at nagluto. Pagkakain, agad silang pumasok sa silid at doon ay magdamag silang nagpakaligaya. Pagod na natulog ang dalawa. Kinaumagahan, pagkagising ay agad naghanda ng almusal si Ibyang. Malungkot siya ngunit sabi niya sa sarili, ilang araw lang naman. Pagkatapos kumain, agad gumayak si Alex. Ngunit bago ito umalis, isang mabilis na bakbakan muna ang ipinalasap niya sa dalaga. Nakatukod ang kamay ni Ibyang sa pader. Siyempre, gustong-gusto naman ni Ibyang ang ginawa ng amo. Kahit anong gawin dito sa kanya o ipagawa, sunod-sunuran lang siya. Malilate ka na, sambit ni Ibyang habang hindi maipinta ang muka. No baby, mabilis lang to, sagot naman ni Alex. At hindi nga nagtagal, itinaas na ni Alex ang kanyang zipper. Dali-daling hinila ang maleta at lumabas ng kondo. Sa airport naman, inip na inip ang pobreng si Janine. Akala niya ay maagang dadating si Alex. Nang makita ito pagbaba ng kotse, agad niya itong nilapitan at walang ano-anong hinalikan niya ito sa pisngi na ikinabigla naman ni Alex. Don't do it again. Pikon na wika ni Alex kay Janine, ngunit patay mali siya lang naman ito. Pagdating nila ng Cebu, nagpahatid ang dalawa sa hotel na kanilang tutuluyan. Pagpasok ni Alex sa kanyang kwarto, agad na tinawagan ni Alex si Ria upang ipaalam na nasa hotel na sila sa Cebu. After nun, nagtanghalian na si Alex at pagkatapos ay agad hinarap ang trabaho. Sinabi niya kay Janine na sila ay pupunta na sa kanilang branch na bibisitahin. Na-excite naman ang dalaga kaya't nagpaganda ng husto. Nang makita naman ni Alex ang dalaga, agad itong nadismaya dahil hindi angkop ang suot nito sa kanilang lakad. Saglit na tiningnan ng binata ang relo at lalo siyang nainis dahil wala ng oras kung pagpapalitin pa niya ito. Kaya wala na siyang nagawa. Pagdating sa destinasyon nila, agad na ipinakilala ni Alex si Janine sa mga tauhan. Sinabi niya na ito ay ang kanilang bagong investor. Nagsimula na ang kanyang pagpapaliwanag sa dalaga kung paano palalakarin ang kanilang negosyo. Ngunit tila naman lutang ang babae na walang ginawa, kundi ang magpapungay ng mata sa binata. Naiinis man, wala nang nagawa si Alex. Hapon na nang magpasya na silang bumalik ng hotel. Saglit na kumain at nagpahinga na sila pareho. Hindi naman nakakalimutan ni Alex tawagan si Ria para mangumusta. Paglipas ng 3 araw, sa Davao naman ang destinasyon ng dalawa. Gaya ng ginawa sa Cebu, inilibot din ni Alex ang dalaga sa branch nila. Doon, sa huling araw nila sa Davao, nag-aya ng dinner si Janine at hindi naman ito mahindian ni Alex. Tutal, uuwi na sila bukas. Sa kondo naman, inip na si Ibyang, kaya't nagpasya siyang lumabas upang mag-grocery. Papalabas pa lang si Ibyang ng kondo nang makaramdam siya ng matinding pagkahilo. Saglit na napahinto si Ibyang at umupo saglit upang palipasin ang kanyang hilo. Ngunit tumagal ito hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Sa haba ng kanyang pagkakaidlip, hindi niya namalayan na 5:00 na pala ng hapon. Nagpasya siyang tawagan si Alex na ng mga oras na yon, nasa banyo at naliligo.
Sakto naman na pumasok si Janine sa kwarto ni Alex. Tinawag niya ito, ngunit hindi ito sumasagot. Hanggang sa biglang nagring ang phone ni Alex na nasa tabi lang ng upuan. Nilapitan niya ang phone at tinignan kung sino ang tumatawag. Nang makita niya ang pangalan ni Ria, agad niya itong sinagot. Hinala niya na ito ang girlfriend na sinasabi ng binata. Yes, hello. Who are you? Alex is taking a bath. Malanding wika ni Janine. Nang marinig ni Ibyang ang malambing na boses ng babae, agad na pinutol ni Ibyang ang tawag. Nagtataka siya kung bakit may babae sa kwarto ng binata. Nakaramdam ng selos si Ibyang at hindi mapigil na mainis kay Alex. Patay mali siya na inilapag ni Janine ang phone ng binata na may ngiting tagumpay sa labi. Umupo siya sa couch at hinintay lumabas ang binata. Maya-maya pa, lumabas na si Alex na bihis na. Nagmukha tuloy katakam-takam ito sa paningin ng dalaga. Nainis naman si Alex nang makita niya sa loob ng kwarto niya si Janine. Kaya't nauna na siyang lumabas ng kwarto. Nakalimutan niyang dali ng kanyang phone na sadyang tinakpan ni Janine ng kanyang katawan upang hindi maalala ni Alex. Habang kasama ni Alex si Janine na naghahapunan, inip na inip ang binata. Pero wala siyang magawa dahil gusto niya lang pagbigyan ng kahilingan ng babae. Matapos kumain, ay inalok siya ng babae na uminom ng wine. Ayaw niya sana pero sadyang mapilit ang dalaga. Ito ang ayaw niya sa dalaga. Pinipilit nito kung ano ang gusto. Pero wala na rin siyang nagawa at ininom na rin ng wine. Matapos maubos ni Alex ang wine, agad siyang nakaramdam ng pagkahilo. Hanggang sa hindi niya na namalayan ang mga sumunod na nangyari. Nakangiti naman si Janine habang inaalalayan si Alex. Ito ang plano niya para tuluyang bumagsak sa kamay niya ang binata. At sisiguraduhin niyang wala na itong magagawa kundi ang magpakasal sa kanya. Nasabi niya na sa kanyang lola ang kanyang plano at hindi naman siya nito pinigilan. Sa katunayan, ang lola pa nga niya ang nag-send ng mga litrato nila ni Alex sa lola nito na si Doña Guada. Oo, mga litrato na animo sila magjowa na may ginagawang milagro. Agad namang naniwala si Doña Guada na nagkakamabutihan na ang dalawa. Tuwang-tuwa ang matanda dahil mas magiging matagumpay ang kanilang negosyo kung magiging isa ang kanilang pamilya. Sa kanyang pagka-excited, nagpa siya si Doña Guada na dalawin ang apo. Kinaumagahan, sa kwarto ni Janine, nagising si Alex na masakit ang ulo. Labis siyang nagulat nang may maramdaman siyang nakayakap sa kanya na hubad na katawan. Ang mas ikinagulat niya, nang ma-realize niya na maging siya ay wala ring kahit anong saplot. What's the meaning of this, Janine? What happened? Ginising ni Alex ang dalaga at tinanong niya ito. We make love the whole night, darling. Malandi naman itong sagot. That's not true. Sigaw naman ni Alex. Bahagyang natakot si Janine sa reaksyon ng binata. Ngunit dala nang nasubo na siya, pinanindigan niya na ang kasinungalingan. Yes, darling. Believe me, I'm not lying. Pilit ng dalaga sa kanya. Napailing na lang si Alex. Alam niya na kahit anong gawin niya, hindi ito aamin. Kaya nagmamadali siyang nagbihis at lumabas ng hotel room ni Janine. Pagpasok pa lang sa kanyang hotel room, hinanap ng binata ang kanyang phone. Ngunit hindi niya ito mahanap, kaya agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas ng hotel. Dumiretso siya sa airport, ngunit sa kasamaang palad, may technical problem ang flight, kaya naman delay ito ng 3 oras. Inip na inip si Alex ngunit wala siyang magawa kundi ang maghintay lang. Sa kabilang dako naman, kadarating ni Doña Guada sa kondo ng apo. Pinagbuksan ito ni Ibyang at sa sobrang tuwa, agad na nagkwento ang Donya sa dalaga. Walang kaalam-alam ang Donya na labis na masasaktan ang dalaga sa dalang balita ng Donya. Ibyang, alam mo ba, mag-aasawa na ang amo mo. Po?
Sagot naman ni Ibyang sa pagkagimbal sa narinig. Ipinakita naman ni Doña Guada ang larawan ng dalawa na ipinasa sa kanya ng kanyang kaibigan. Dahil sa kasiyahan, hindi naman napansin ng Donya na tila naman pinagsakluban ng langit at lupa ang dalaga. Nangilid ang kanyang luha, ngunit pinaglabanan niya na wag itong bumagsak. Labis ang hinagpis ng kalooban ni Ibyang. Halata sa mga larawan na masaya ang dalawa at tila nagse-celebrate pa ang mga ito. Mabilis ding kumalat sa social media ang larawan ni Alex at Janine. Best friend, malapit na ulit tayong magkasama. Mag-aasawa na ang amo mo. Kalat na sa social media ang balita sa relasyon niya kay Janine Ramiscal. Wika ni Melba kay Ibyang nang tumawag siya sa kaibigan. Hindi nakakibo si Ibyang. Pinakinggan lang nito ang mga sinasabi ni Melba habang tahimik na umiiyak. Maya-maya pa, pinatay niya ang tawag na hindi man lang nagsasalita. Sobrang sakit ng nararamdaman niya ng mga oras na yon. Niloko siya ng lalaking pinakamamahal niya. Dahil doon, nagpa siya si Ibyang na lisanin ng kondo habang wala pa ang Donya. Umalis kasi ito at sinabing pupuntahan ng kaibigan na siyang lola ng magiging asawa ni Alex. Kaya malayang pinakawalan ni Ibyang ang kanyang nararamdaman. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa mamugto ang kanyang mga mata. Paglabas ng kondo ng binata, agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na terminal pauwi ng Batangas. Si Alex naman, nakasakay na sa eroplano. Pero nagtataka siya dahil pinagtitinginan siya ng mga tao. Hindi kasi niya alam na sikat siya ng mga oras na yon dahil sa mga litrato nila ni Janine. Paglapag ng eroplano sa Manila Airport, agad siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa kanyang kumpanya. Pagdating sa labi ng kumpanya, agad siyang binati ng mga tauhan ng congratulations. Kaya naman labis siyang nagtaka. Pati na rin ang kanyang sekretarya ay binati din siya. Congratulations saan? Amused na tanong ni Alex sa sekretarya. Sa relasyon niyo po ni Ma'am Janine, sagot naman ito. What? Sigaw ni Alex. Doon ay pinakita kay Alex ang kumakalat na balita sa social media. Agad na nilukuban ng galit ang binata nang mabasa ang balita. Viral na nga ito. Kumakalat pa ngayon na engaged na sila ni Janine. Sa pagkainis niya, padabog itong pumasok sa kanyang opisina at tinawagan ng media. Pinabura niya ang lahat ng balita tungkol sa kanila ni Janine. Ngunit huli na ang lahat dahil alam na ni Rhea ang balita. Labis na itong nasaktan. Pagkadating din ni Doña Guada sa opisina ni Alex, agad niyang pinabulaanan ng balita. I have a girlfriend Lola at mahal ko siya. Yung mga sinasabi ni Janine, hindi totoo yun. Kasinungalingan ng lahat. Wika ni Alex. Wala namang nagawa ang matanda at ramdam niya ang galit ng apo ng mga oras na yun. Pagdating ni Ibyang sa bahay nila, hindi niya nakita ang mga magulang. Naisip niya na baka nasa bukid pa ang mga ito at nagtatrabaho. Malayang nakapag-isip-isip si Ibyang kung ipagtatapat niya sa mga magulang ang nangyari sa kanya. Sa tingin niya kasi ay nagdadalang tao siya. Dahil delay na ang kanyang regla ng 1 linggo. Madalas siyang mahilo at yun ang labis niyang ipinag-aalala. Baka hindi matanggap ng kanyang mga magulang ang kanyang kapalaran at ang kahihiyan ng mga ito. Maya-maya pa, nagdesisyon si Ibyang na sabihin na rin ang totoo. Pagsapit ng tanghalian, dumating ang mga magulang ni Ibyang. Kapwa na bigla ang mga ito nang madatnan siyang mugto ang mga mata at tila pinagsakluban ng langit at lupa. Agad na nilapitan ni Mila ang anak at nagtanong, Anak, ano ang nangyari sa'yo? Bakit mugto ang mata mo? Doon, sinabi na niya ang kanyang kinasangkutan na problema. Itay, inay, buntis po ako. Sabay iyak at yumuko ang dalaga. Sino ang ama Ibyang? Pananagutan ka ba niya? Tanong ng kanyang mga magulang. Ikakasal na po siya, tay. Sagot naman ni Ibyang
kaya lalong nagalit ang ama niya. Ano? Disgrasyada ka, Ibyang! Sigaw nito sa galit. Dangal lang ang meron tayo, pero bakit mo ito binaliwala at pumatol sa lalaking ikakasal na? Sorry, Itay. Patuloy ang iyak ni Ibyang. Labis namang nag-aalala si Mila sa asawa. Alam niya na sobra ang galit nito, kaya nagsawalang kibo na lamang siya. Hinayaan niya na lang ang asawa na ilabas ang galit. Alam naman niya na matatanggap din nito ang naging kapalaran ng anak. Niyakap niya si Ibyang na handang protektahan kung sakaling saktan ito ng ama dahil sa sobrang galit. Nandyan na yan, Tonyo. Tanggapin na lang natin. Nakakaunawa namang turan ni Mila. Kaya mo bang pabayaan na lang ang anak mo sa panahong to? Kailangan niya tayo ngayon at sana pairalin mo ang iyong pusong ama. Mahinahon na wika ni Mila na tila tinatansya ang asawa. Sino ang ama ng anak mo, Ibyang? Sino ang nakabuntis sa'yo? Panandali ang nawalan ng kibo si Ibyang, ngunit alam niyang kailangan niyang magsabi ng totoo. Si Senyorito Alex po, Itay. Mahinang sagot nito. Labis na nagulat ang mag-asawa. Anak naman, bakit ka nagpauto kay Senyorito? Alam mo naman na hindi pwedeng maging kayo. Langit at lupa ang nasa pagitan nyo. Hindi kayo para sa isa't isa. Teka, pinilit ka ba niya? Sunod-sunod ang tanong ng ama. Marahan namang umiling si Ibyang. At doon, tuluyang nanlumo sa sinapit ng anak sa kamay ng binatang amo. Si Alex naman, problemado dahil tuluyang naniwala ang mga tao sa palabas ni Janine. Madami ang bumati sa kanya ng congratulations, lalo na ang mga malalapit na tao sa kanya. Sinabi naman niya na hindi totoo ang kanilang nalaman. Isa pa, ang problema niya hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakausap si Ria. Bago na ang kanyang phone, pero kahit anong tawag niya kay Ria ay hindi ito sumasagot. Sobra na ang pag-aalala ng binata sa dalaga. Wala siyang kaalam-alam na alam na ng dalaga ang lahat. Dala ng kinasasangkotang problema, nagpa siya ang ama ni Ibyang na lisanin nila ang hasyenda. Ayaw nila ng gulo at batid nilang magkikita pa ang dalawa kung patuloy silang magsisilbi sa mga Romero. Baka malaman ng mapapangasawa ng binata na nabuntis nito si Ibyang. Nag-impake ang pamilya at ng gabi ding yun, nilisan ng pamilya ang tahanan ng mga ito. Nagpunta sila sa nag-iisang kapatid ni Tonyo na nakatira sa bayan ng Quezon. Doon nila napagpasyahang magsimula ng panibagong buhay. Pag-uwi naman ni Alex sa kondo, natuklasan itong wala na ang dalaga. Nanlumo si Alex dahil batid niya na alam na ni Ria ang balita. Halos takbuhin niya ang pintuan ng kondo upang habulin si Ria. Alam niya kung saan ito pupunta, kaya susundan niya ang dalaga. Pagdating ng hasyenda, halos hindi siya magkamayaw sa pagbubukas ng pinto ng kotse. Agad niyang tinungo ang bahay nila Ria. Pero hindi niya na ito nakita. Wala nang tao sa bahay ng mga dimagiba. Nilisan ng mga ito ang kanilang tahanan. Labis ang panlulumo ni Alex. Iniwan na siya ng babaeng kanyang pinakamamahal. Pagdating naman nila Ibyang sa kanyang tiyahin, agad sila nitong inasikaso at binigyan ng silid. Kuya, bukas na natin pag-usapan ng problema. Magpahinga muna kayo, sabi ng tiyahin ni Ibyang. Kinaumagahan, agad pinatawag ni Alex si Melba upang tanungin ito kung saan naroon ang kaibigan. Ngunit wala siyang napala dahil hindi daw nito alam kung nasaan si Ibyang. Bago kasi umalis si Ibyang, nagpaalam ito kay Melba. Ipinagtapat sa kanya ng kaibigan ang nangyari, ang kanyang kalagayan at ang nangyari sa kanila ni Alex. Nakiusap pa ito na wag sasabihin kahit kanino kung saan sila pupunta. Bigong bumalik si Alex sa Manila. Doon ay wala siyang ginawa kundi ang magpakalango sa alak. Hindi matanggap na ganun lang mawawala sa kanya ang babaeng pinakamamahal. Dahil doon ay nagalit siya ng husto kay Janine
at nangakong pagbabayarin niya ito. At paglipas lang ng 2 linggo, lumabas ang video ng ama ni Janine na may kasamang menor de edad na karelasyon. Sa sobrang kahihiyan, inatake ang ina ni Janine at dahil sa video, nagsipag-atrasa ng mga investor ng kumpanya ng mga ito. Tuwang-tuwa si Alex sa sinapit ni Janine. Kahit papano ay nabawasan ang galit na nararamdaman niya. Ang problema na lang niya kung saan at paano hahanapin si Rhea. At dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya ito mahanap, kumuha na si Alex ng isang matinik na detective. Pinasundan niya si Melba dahil alam niya na ito ang susi para mahanap niya si Rhea. At lumipas nga ang 1 buwan, tumawag ang kanyang inupahang detective. Sa wakas ay meron na itong impormasyon kung nasaan ang pinakamamahal na babae. Samantala, nakasanayan na ni Ibyang ang laging paglalakad sa dalampasigan. At nung araw na yon, habang naglalakad siya, inalala niya ang mga pinag-usapan nila ni Melba kahapon. Kwento ni Melba, hindi daw totoo na nobya ng amo si Janine. Gawa-gawa lang daw ito ng babae. Kinuwento rin ni Melba na hinahanap siya ni Alex sa kanya. Natuwa naman si Ibyang sa mga nalaman. Ngunit batid niyang galit pa rin ang kanyang ama sa lalaki dahil maging siya, madalang kibuin ng ama. Maya-maya pa ay biglang naputol ang pag-iisip niya nang maramdaman niyang may yumakap sa kanya mula sa likod. Sobrang higpit na tila ayaw siyang pakawalan. Pagharap niya, pareho silang nagulat. Nasa harap niya ang lalaking minamahal na may bakas ng suntok sa mata. At si Alex naman, namimilog ang mga mata nang makita siyang medyo malaki na ang tiyan. "Buntis ka? I'm going to be a father soon," sambit nitong puno ng kagalakan. Si Ibyang naman ay bahagyang lumayo, ngunit agad siyang nilapitan ni Alex at niyakap ulit ng mahigpit. "Layuan mo ko, Alex. Hindi kita kailangan." "Rhea, I'm sorry. Wala akong ginawang masama. Hindi ako nagtaksil sa'yo. Walang nangyari sa amin ng babaeng yun," paliwanag ng lalaki. "Hindi ako si Rhea. Ako si Ibyang. Isang probinsyana na hindi nararapat sa'yo na isang bilyonaryo." Mangyak-ngyak na wika ni Ibyang. "Pero mahal kita. Si Ibyang ka man o si Rhea. Ikaw ang gusto kong makasama. Please pakinggan mo naman ako. I'm so sorry kung nasaktan ka, pero hindi kita niloko." "Paano kitang patatawarin? Galit si tatay sa akin dahil sa kalagayan ko ngayon," wika ni Ibyang. "Pareho lang tayo. Ito nga oh, binigyan pa ako ng black eye," sabay turo sa kanyang mata. "But I explained everything to him. And I promise not to hurt you anymore. Please baby, patawarin mo na ako." Saglit na tiningnan ni Ibyang ang mukha nito at batid naman niya na nagsasabi ito ng totoo. Kaya't nang lumapit ito sa kanya, hindi na siya lumayo pa dito. Maya-maya pa, lumuhod na ito sa kanyang harapan. "Victoria Di Magiba, will you marry me?" Tumango na lang si Ibyang habang umiiyak. Sa di kalayuan, nakatanaw naman ang kanyang mga magulang na masaya dahil naayos na ang problema ng kanilang anak. Nang araw ding yun, inuwi ni Alex ang kasintahan sa mansyon. Ipinagtapat nila kay Doña Guada ang nangyari at dahil hindi naman matapobre ang matanda, agad na tinanggap nito si Ibyang. Tuwang-tuwa ito lalo na nang malaman nitong buntis si Ibyang sa una niyang apo sa tuhod. Agad na tinawagan naman niya ang mga magulang at sinabing uuwi sila para sa kasal ng mga ito. Pagkatapos ng 1 buwan, idinaos ang kasal ni Alex at Ibyang. Dinaluhan ng malalapit na kaibigan at kamag-anak ng pamilya. Habang naglalakad si Ibyang sa aisle, hindi maiwasan ni Alex ang humanga sa taglay na kagandahan nito. Lalo pat bumagay dito ang pagbubuntis. Napakaganda nito sa kanyang paningin at halos hindi na ito kumurap. Hanggang sa makarating ito sa kanyang harap. Agad siyang nagmano sa mga magulang ni Rhea at inakay na ito sa harap ng altar. Pagkaraan ng 5 buwan,
Isinilang ni Ibyang ang isang malusog at gwapong sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Alexander Romero Jr. Namuhay ng masaya at masagana ang pamilya ni Alex at Ibyang na tila ba walang unos na pinagdaanan.